Ilang taon na akong nagtatrabaho, pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin akong ipon? Siguro, hindi ka nakapag-ipon dahil hindi mo alam kung paano talaga ito simulan ng tama. Of course, naiintindihan ko na talaga naman karamihan sa mga Noypi nahihirapang maghagilap ng ekstrang pera para maaari nilang ilagay sa savings. Lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon ng paycheck to paycheck na tinatawag. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang ilang paraan para makapagsimula kang mag-ipon ng tama. Number 1, isulat ang lahat ng gastusin. Kung nais mo talagang mag-ipon, isa ito sa pinaka-importanteng kailangan mong gawin. Ilista mo kung ano ba yung mga ginagastos nyo. Yes, maaari na, kailangan pa bang ilista? Bigas, kuryente, tubig, yes. Para alam mo, doon sa mga ginagastos mo, alin doon yung maaari mong mabawasan. Bakit? Para alam mo, yung sahod mo, di ba? Pagka tumanggap ka ng sahod, magugulat ka na lang talaga kung saan napunta. Ngayon, kapag nililista mo yung mga gastusin mo, alam mo kung saan ito napunta. Malaki pala yung aking gastos sa pagkain. Malaki pala yung gastos sa renta ng bahay. Malaki pala yung naging gastos ko sa bill ng kuryente. Malaki pala yung gastos ko sa wifi or sa extra load, di ba? So alam mo, hindi ka magugulat, hindi ka magtataka, nasaan na yung perang pinaghirapan ko? Hindi ko man lang nakita, hindi ko man lang naramdaman, di ba? Kaya, ilista mo lahat ng iyong gastusin para at least, di ba, sa mga pinagkagagastusan mo, maaring meron kang mabawasan dyan at meron kang pera na maari mong maitipid at maari mong ipunin. Pangalawa, gumawa ng budget. Yes, kahit na maliit ang iyong kinikita or sakto or more than enough, mahalaga na meron kang sinusunod na budget. Halimbawa, meron kang ina-allocate na 10%, di ba? For your wants. Dapat hindi ka sumobra sa 10% doon sa mga binibili mo na mga luho mo. Kasi kung hindi mo susundin yung ginawa mong budget, bakit mo pa siya ginawa in the first place, di ba? Kung hindi mo lang din naman susundin, para kang plano ng itinerary, halimbawa, magbabakasyon ka, ito dapat yung pupuntahan natin, ito dapat, tapos, hindi naman pala natupad, di ba? Kumbaga, at the end of the day, kung hindi mo sinunod yung budget mo, kung itinerary ng pera mo, kung saan yan dapat mapunta, then, sayang lang din, di ba? Kaya kung nais mo talaga na meron kang maipon na pera, you have to stick with your budget. Siyempre, kanya-kanya yan, di ba? Kapag ikaw po ay merong kinikitang 10,000, di ba? Meron kang allocation na halimbawa, 100 pesos extra pagkain, di ba? Doesn't matter kung magkano ang kinikita ng isang tao. Ang mahalaga, meron siyang ginawang clear na budget and mag-stick siya doon. Pangatlo, planuhin ang iyong pag-iipon or pag-iimpok. Paano? By doing this powerful concept. Pay yourself first. Kung nais mo talagang makapag-ipon ka na, unahin mong bayaran ang iyong sarili. Meron tayong suggested na percentage kung magkano ang iyong ipunin muna bago gumastos. 20% at least of your income, itabi mo na para malalaman mo na yung pera na iyong kinikita, ikaw yung nagkokontrol, di ba? Pagplanuhan mo talaga, hindi ka dapat yung kinokontrol ng pera, di ba? Ikaw yung magiging alipin na, kapag tumanggap ka na ng sahod, doon na siya mapunta, doon na, di ba? Kumbaga parang naging alipin ka lang ng pera, pero dapat tayo na tao ang magkokontrol sa pera. Paano? By doing this, pay yourself first. Ngayon, kung ikaw ay nahirapan pa na mag-ipon ka agad ng at least 20% ng iyong kinikita, then magsimula ka sa 5%. Magsimula ka sa 10%. Whatever percentage ang iyong i-allocate agad sa savings mo, it doesn't matter. Kasi, ang mahalaga dito, ikaw ang nag-dictate sa pera mo kung saan siya mapupunta. Nagplano ka.
ikaw yung magsabi sa pera, ikaw pera ha, na sinasahod ko, pinaghirapan kita, dapat iipunin ka agad kita, di ba? Mag-allocate ako ng 10% para naman hindi ako habang buhay magtatrabaho kasi ang hirap-hirap mo kayang kitain, di ba? Ang hirap kitain ng pera tapos hindi natin alam kung saan ito napunta. Ngayon, kapag pinagplanuhan mo yung perang kinikita mo, then hindi darating ang senaryo na ikaw'y palaging nagtataka, di ba? Pagod ka na. Naubos na lahat ng energy mo tapos wala ka pa ring pera, wala pa ring ipon. Maaari yang masolusyonan by doing this pay yourself first. Pang-apat, gumawa ng saving goals. 'Di ba? Meron tayong palaging mga nakikita sa TV na mga ipon goals kasi kapag meron kang goal doon sa iyong pag-iipon, inspired ka eh. Nai-excite ka na maghulog doon sa ipon mo. Bakit? Meron kasing objective yung pag-iipon mo. Halimbawa, para pambili ng bahay ninyo, or pambili ng kotse, or magkaroon ng magandang edukasyon yung iyong anak, di ba? Of course, yung iniipon mo, nako-convert na yan into investment. Kaya every time ikaw ay nagsisave, meaning you are investing, excited ka. Bakit? May goal yun eh. May patutunguhan kasi yung ginagawa mong pagsisave at pag-i-invest. Kumbaga, hindi mabigat sa iyong kalooban yung pag-iipon. Instead, you are very inspired. Positive ka na, yes, matutupad na yung pangarap ko kasi ginagawa ko na yung pag-iipon ngayon. Kahit na maliit yan, di ba? 1,000 pesos man yan every month, 100 pesos man yan every week, mahalaga, merong nakaset dyan, di ba? Na parang sa isip mo, wow, at the end of this year, meron akong ganitong pera na maiipon. Meron akong ganitong pera na makukuha ko dun sa aking investment, di ba? Bakit? Ginagawa mo na siya ngayon eh, di ba? Kumbaga, meron kang ilulook forward na kumbaga parang reward sa iyong sarili na ito yung ipon na ginawa mo because you have a saving or investing goal. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware nitong mga tips kung paano sila makapag-umpisang mag-ipon. Lalo na, di ba, ang bilis lang ng panahon para naman hindi sila magtataka kung nasaan na ang perang pinaghirapan nila. Kapag ikaw ginawa or sinunod mo ang tips na binigay ko sa iyo, darating ang panahon, alam mo na ang sagot kung nasaan ang pera mo. At hindi ka na magtatanong, bakit ang tagal mong nagtatrabaho at wala ka pa ring ipon? Dahil alam mo na ngayon kung saan at paano makapag-ipon ng tama. Dahil saving is life.